Ito ang balita at trending ngayon sa social media. President Marcos, na puno na sa nangyayari sa mga price manipulators, susunggaban na ng gobyerno ayon nito sa atin Pangulo, matatanda ang iniipit nila ang taong bayan kaya ang halaga ng bigas ay doble na ang presyo, kaya lahat ng mga nago-overprice ng presyo ay dudurugin na ng gobyerno. Natutuwa naman si DA Secretary Piñol sa naging pahayag ni President Marcos na maglagay ng price cap o price selling sa presyo ng bigas. Ang hindi natuwa sa pagdeklara ni PBBM ay ang mga Filipino-Chinese businessman, Alems Nadis, at yung mga ibang grupo hindi natuwa sa pahayag ni PBBM dahil nagulangan mataas pa rin ang presyo talaga naman mga tao sa mundo hindi makontento. At syempre, mga ka-wonder ang isa pang natutuwa dito ay ang mga consumer, finally matutuldukan na ang pang-aabuso ng mga rice traders, itong kautusan ng ating Pangulo ay epektibo itong darating na September 5, ang pakiusap lang ng ating Pangulo sa publiko na tulungan natin ang pamahalaan at administration sa pagmomonitor. Heto at pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Agriculture Manny Piñol sa naging pahayag ni President Bongbong Marcos. Ito yung page ni Manny Piñol. Ibigay ko muna sa inyo ang naging reaction po ng dating DA Secretary ni Mau Diggs. Sabi rito, political will. PBBM takes bold move. Sets price caps for rice. So sabi niya, in issuing Executive Order 39 yesterday, President, o the other day, August 31, President Marcos ordered the Philippine National Police and support agencies to enforce prices of 41 pesos per kilo for regular milled rice and 45 pesos per kilo for well-milled rice. Ngayon, sabi ni Manny Piñol, ang presyong anyang ito are 9 and 15 pesos lower per kilo than the prices for regular and well-milled rice respectively, which were at 50 pesos to 60 pesos per kilo levels before the Executive Order 39. Sabi po ni Manny Piñol, it was a move which I interpreted as a subtle repudiation of the controversial rice tariffication law engineered by neoliberal economists led by former Finance Secretary Carlos Dominguez. Hindi matunawad siya, no? Hindi matunawad mga kababayan si Manny Piñol kay Dominguez. Kasama niya sa gabinete ni Mau Diggs noon. Nagkabanggaan sila mga kababayan kasi sa policy. Kaya mga kababayan, umalis na lang siya as DA Secretary at inappoint din mga kababayan ni Mau Diggs. Doon sa Mindanao na lang siya. Matindi yung frustration po niya, no? Pero cabinet position man din. Cabinet level position man din yung binigay ni Mau Diggs sa kanya kasi magbarkada sila. So sabi dito ni Manny Piñol, the RTL virtually gave to the rice cartel the control of pricing in supply of the country's staple food. Yung rice tariffication law, mga kababayan, ang author nito si Senator Cynthia Villar, na naging batas mga kababayan sa panahon ng barkada din. Ang pumirma ng batas, si Mau Diggs. You see? Ito mga kababayan yung batas na kinapon po yung yung National Food Authority. Naging inotil yung NFA. You see? Yung dating mga functions mga kababayan ng National Food Authority, inalis. Kaya sabi ni Manny Piñol dito, yung RTL niya virtually gave to the rice cartel the control of pricing in supply of the country's staple food. Kaya ito po, pinare-review ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May mga functions niya na inalis sa National Food Authority, dapat niya ibalik yon. So sabi dito ni Manny Piñol, when world market rice prices soared following India's decision to ban rice exports, the rice cartel attempted to make a killing by raising rice prices from 40 pesos per kilo to as high as 70 pesos for premium rice. Yung rice cartel mga kababayan, kontrolado ng mga negosyanteng Chinese. Kaya nga po, yung tawag dito, yung Filipino-Chinese businessmen po, nag-react na dito sa price cap na ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
sabi nila it will never work ngayon. Kontra sila po. Di man dapat po binibigyan daw o di man dapat ini-impose yung price selling in any economy. Sabi po ng mga Filipino-Chinese businessmen na may control ng cartel. Kita ninyo kung paano tayo paglaruan nila sa bagay. Ano pa man asahan natin? Unang-una, hindi man natin kalahi. Di ba? Pangalawa po, walang mga kabusugan. Talagang mga ganid. So, kailangan talaga na ang isang leader tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng bold action. Kaya sabi ni Manny Piñol, this is a bold move. Sabi ni Manny Piñol, President Marcos Executive Order 39 effectively stamp the devilish agenda of the rice cartel, agenda ng dragon. Levo, devilish yung term niya. Devilish agenda. Consumers will benefit greatly from President Marcos' action because they will pay at least 9 to 15 pesos less per kilo of rice. So laking kaginawahan po ito sa ating mga mamamayang Pilipino. So sabi dito po, local farmers will be the long-term beneficiaries of the President's decision. While palay prices drop from 25 pesos per kilo fresh to only 20 pesos this afternoon, this will prove to be just as a shock reaction. Kaya nagreklamo naman po yung mga farmers, yung grupo ng mga farmers, kasi malulugi sila, malulugi niya kami. So kailangan talaga tinitimbang mga kababayan. So sabi dito po, at retail prices cap set by Executive Order 39 and the very high prices of rice in the world market now, importers and traders, including the cartel, will not be bringing in imported rice. They are the biggest losers in this turn of events. Kaya galit po yung Filipino-Chinese community, yung mga negosyanteng in chick po. Sila kasi yung may control ng cartel. Gusto nila, sila lang yung yumaman ng yumaman. Habang pinapahirapan nila yung ating mga Filipino consumers. Yung mga Chinese businessmen, mga kababayan, gusto lang nila sila yung masarap ang buhay at the expense ng ating mga Filipino consumers. Walang kabusugan. Diba? Ang yayaman na nila, ang gusto nila, lalo pag yumaman. Wala man problema yung mag-ambisyon tayo na yumaman. Basta, sabi nga, you have to moderate your greed. Huwag naman masyadong ganid.